Welcome sa 2024 mga kapatid. Ayan, at aawit po tayo ng ligaya ng buhay at pagkatapos niyan ay makakarinig po tayo ng pagbasa ng salita ng Diyos at maging ang pambungad na panalangin. Awit po muna tayo, ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Sige po, magkamayan tayo at batiin niyo po ang bawat isa ng magandang umaga. Peace be with you. Kinagagalak ko na makilala ko kayo, makita kayo, pagpalain kayo ng Panginoon. Yan. Nanay Yoli, welcome po, Nanay Yoli. Kung siya ay kakamtan, ng buhay, ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay, kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Manatili po tayong nakatayo sa pagkadinig po natin ng salita ng Panginoon. Reading from the book of 1 Timothy, chapter 1, verse 1 to 11. Fallen apostle of Jesus Christ, by the commandment of God our Savior, and the Lord Jesus Christ, which is our hope. Unto Timothy, my own son, in the faith, grace, mercy, and peace, from God our Father and Jesus Christ our Lord. As I besought thee to abide still at Ephesus, when I went into Macedonian, that thou mightest charge some that they teach no other doctrine, neither give heed to fables and endless genealogies, which minister question, rather than godly edifying, which in faith so do. Now the end of the commandment of charity, out of the pure heart, and of a good conscience, and of faith unfeigned, from which some having work have turned aside unto vain juggling, desiring to be teacher of the law, understanding neither what they say nor whereof they affirm, but we know that his law is good, if a man use it lawfully, knowing this, that the law is not made of the righteousness man, but for the lawless and disobedient, for the ungodly and for sinner, for unholy and profane, for murderers of fathers and murderers of mothers, for manslayer, for the whoremonger, for them that defile themselves with mankind, for manstealer, for liar, for perjure person, and if they be any other things that is contrary to sound doctrine, according to the glorious gospel of the blessed God, which was committed to my trust. May the Lord add to the reading of this word. Give thanks to the Holy One.
Tayo po yung mukha at pumikit, tayo po yung mananang. Dakilang Diyos na mapagpala sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito at muli niyo po kami binalik sa inyong bahay-sambahan, Panginoon, upang gawin po ang inyong gawain, Panginoon. Andalahin ko po, Panginoon, na kami po ay gabayan sa aming maririnig na inyong banal na salita, Panginoon, at bigyan niyo po kami, Panginoon, ng karunungan sa aming maririnig, maging ang aming pastor na magbabahagi ng inyong banal na salita, Panginoon. Bigyan niyo po siya ng karunungan, katalinuhan, Panginoon, sa mga pamamahagi ng inyong banal na salita. At gabayan niyo rin po, Panginoon, ang tatayo sa likod ng pulpito, Panginoon, maging ang mga choir, Panginoon. Hawakan niyo rin po, Panginoon, ang aming instrumento, Panginoon. Hawakan niyo po ang bawat isa at ang mga naaabot ng tinig, Panginoon. Hawakan niyo po kami, Panginoon, at patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala, Panginoon. At kayo po ang siyang lagi maitaas, kami ang maibaba. Ito po ang aming samot dalangin sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Amen. Tayo po'y manatiling tumayo at tayo po'y kumanta ng dalawang himno, Onward Christian Soldiers. Ready, sing. Onward, Christian soldiers, marching us to war. With the cross of Jesus going on before, Christ the royal master leads against the foe. Forward into battle, see his banner go. Onward, onward, Christian soldiers, marching us to war. With the cross of Jesus going on Second verse. At the sign of triumph, Satan's lost the flee. On Christian soldiers, Christian unto victory. soldiers, Unto victory. God's foundations waver at the shout of praise. Brothers, lift your voices, loud your anthems raise. Onward, Christian soldiers, Marching us to war, with the cross of Jesus going on before. like a mighty army. Moves the Church of God. Brothers, we are treading where the saints have trod. We are not divided, all one body we, one in hope in doctrine, one in charity. Onward, Christian Praise God, come on. soldiers, Marching us to war, with the cross of Jesus going on. last verse. Onward then, ye people, join our happy throng. Blend with our sure voices in the triumph song. Glory, loud and honor unto Christ the King. Through his countless ages, men and angels sing. Sing. Onward, Christian soldiers, Amen. marching us to war. With the cross of Jesus going on before. When the battle's over, ready, sing. Amaya soldiers of the cross of fire.
Our blush to speak His name. And when the battle's over, we shall wear a crown. We shall wear a crown. We shall wear a crown. And when the battle's over, We shall wear a crown in the New Jerusalem. Wear a crown, wear a crown, wear a bright and shining crown. And when the battle's over, we shall wear a crown in the New Jerusalem. Second verse. Must I be carried to the skies on flowery beds of ease, while others fight to win the prize and sail through bloody seas? And when the battle's over, we shall wear a crown. we shall wear a crown. We shall wear a crown. And when the battle's over, we shall wear a crown in the New Jerusalem. Wear a crown, wear a crown, wear a bright and shining crown. And when the battle's over, we shall wear a crown in the New Jerusalem. Third verse. Are there no foes for face to face? Must I not stand the flood? Is this wild world of friend to grace to help me on to God? And when the battle's over, Amen. we shall wear a crown. We shall wear a crown. We shall wear a crown. And when the battle's over, we shall wear a crown in the New Jerusalem. Come on. Wear a crown, wear a crown, wear a bright and shining crown. And when the battle's over, we shall wear a crown in the New Jerusalem. Amen. Tayo po'y makakupo ng lahat. Praises. God bless you. Salamat po sa privilege, Pastor, sa patay namin sa higit sa lahat. Psalm verse 23. Ang Panginoon ng aming Pastor. Kapag ang langit ay sadyang maulap at suliranin mo sa'yo'y nagpapahirap, kung ika'y nag-aalinlangan sa kanyang kapangyarihan, manalangin ka't ika'y pakikinggan. Simulan mong pagmasdan ng kapaligiran, mamamangha ka sa angking niyang kagandahan. Mga ibong nag-aawitan, bulaklak na nagkagandahan, di ba't mahal sila ng Diyos kailan pa man. Ngunit higit ang pag-ibig niya sa'yo, higit sa bawat nilikha niya sa mundo. Kung ang mga halaman ay kanyang inaalagaan, lalo kanyang iniingatan. Kapag ang langit ay sadyang maulap at suliranin mo sa'yo'y
manalangin ka't ika'y pakikinggan. Simulan mong pagmasdan ng kapaligiran. Mamamangha ka sa kanyang kagandahan. Mga ibong nag-aawitan, bulaklak na nagkagandahan, di ba't mahal sila ng Diyos kailan pa man. Ngunit higit ang pag-ibig niya sa'yo, higit sa bawat nilikha niya sa mundo. Kung ang mga halaman ay kanyang inaalagaan, lalo kanyang iniingatan. Tunay higit ang pag-ibig ni Jesus, higit sa bawat suliraning taglay mo. Lahat ng hirap at pasanin mo, kanyang lulunasan, lagi kanyang pakaiingatan. Lagi kanyang pakaiingatan.
Blessed morning mga kapatid. Happy New Year po. At napansin ko hindi na ganong maingay sa paligid natin. Wala nang ganong traffic. Wala na rin ganong namimili sa mga palengke, sa mga mall. Bakit kaya? Lalang pera eh. Oras na uli ng pag-iipon. At kung may maiipon sana, ano? Anyway, tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon. At ngayong araw na ito, ngayong Sunday po na ito ay unang Sunday ng pagharap natin sa Panginoon. At maganda, nasimulan po natin ang taong ito ng paglilingkod, ano? At hanggat ang biyaya ng Diyos ay dumadaloy, hanggat hindi tumitigil ang pagpapala ng Diyos, tayo po ay tuloy-tuloy na magtitiwala sa Kanya. May rason ang Diyos para ipigil o pahintuin ang pagpapala kapag nakita niya ng hindi na naglilingkod at nagtitiwala ang mga kanyang mga anak. Okay? Paano ba natin naawatin yung mga nagdi-dribble na yon? Papuntahin mo muna kaya dito yan. Tapos, pakainin natin pagkatapos. Ayan. Ayan na si Cyril. Ayan. Mamaya na yan. Sabi niya. Ayan. Mga kaibigan natin yan mga yan eh. Para nakikita ko yung sarili ko nung araw, ganyan din ako eh. Bago ako pumunta ng church eh, pawis na pawis ako eh. Sinusundo pa ako ni Pastor Cornelio sa court eh. Alright, tumayo na po tayo at tayo po ay magbasa ng salita ng Diyos mula po sa aklat ng mga Lukas, Kabanatang 2. Hanggang sa huling talata po. Luke chapter 2, verse 41 to 52. Basahin po natin ang kabuuan ng istorya ng ang kanyang pamilya na si Joseph and Mary ay umaakyat para po sa Jerusalem. Every year, taon-taon silang umaakyat at nakikipag-celebrate ng Feast of the Passover. Nakita niyo na po, Luke chapter 2, verse 41 to 52. Nakita ko si Angela. Angelica pala, nasa na? Ayun, okay. Brother Romar, nakita ko din, purihin ang Panginoon. Sino pa yung mga nakita ko dito? Tatay William, okay. Mga tatay natin, tutuwa akong makita kayo. Tatay Alexander, Tatay Wilson. Right. Salamat sa Panginoon. Alright, basahin na po natin. Luke chapter 2, verse 40 to 52. Ready? Begin. Now his parents went to Jerusalem every year at the feast of the Passover, and when he was 12 years old, they went up to Jerusalem after the custom of the feast. And when they had fulfilled the days, and Joseph his mother knew not of it, but they, supposing him to have been in the company, went a day's journey, and they sought him among their kinsfolk acquaintance. And when they found him not, they turned back again to Jerusalem, seeking him. And it came to pass that after 3 days they found him in the temple, sitting in the midst of the doctors, both hearing them and asking them questions. And all that heard him were astonished at his understanding and answers. And when they saw him, they were amazed. And his mother said unto him, Son, why hast thou thus dealt with us? Behold, thy father and I have sought thee sorrowing. And he said unto them, How is it that ye sought me? Wist ye not that I must be about my father's business? And they understood not the saying which he spoke unto them. And he went down with them and came to Nazareth, and was subject unto them. But his mother kept all this saying in her heart. And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man. Ang sabi po sa binasa natin, and when he was 12 years old, the Lord Jesus Christ
Kasama siya, bitbit siya ng kanyang magulang, umaakyat sila sa Jerusalem, sumasamba sa Panginoon at the age of 12. Sino ba mga 12 years old dito? Taas ang kamay. 12 years old. Si ate, 12 years old ka pala. Sino pa mga 12 years old dito? Isa lang pala 12 years old dito. Sean, ikaw ilang taon na? 13. 14 na pala. Ang ating pong topic ay be spiritually mature. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa nabasa po naming kwento ng inyong mga buhay, Panginoon. Salamat po sa makukuhaan po namin ng karunungan, maging ng paglago ng aming buhay espiritual. Nawa dakilang Diyos ay hindi lamang namin ito napapakinggan, kundi maunawaan namin at maintindihan namin na dapat naming sundin at gawin namin ito upang kami po ay lumago. Ang aking panalangin, dakilang Diyos, ay hawakan niyo ang inyong mga anak, na dumini muna ang kanilang mga kaisipan, ang kanilang puso, pansamantalang iwan ang mga bagay na nag-aagaw pansin mula sa amin at sa inyo, Panginoon, sa sanlibutan. Panginoon, hawakan niyo po ang inyong mga anak. Basbasan niyo ang inyong mga salita. Palakasin niyo, Panginoon, ang aming buhay espiritual na kayo, Panginoon, ang aming unahin. Pagpapalain niyo po, Panginoon, ang sandaling ito. Ito po yaking panalangin sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayo. Ang tema po ng ating 2024 ay all about maturity. Maturity in a sense na ikaw ay nagmamature hindi lamang physical, kundi pagdating sa mga bagay na spiritual. Ang maturity po sa physical ay kusang nangyayari. Hindi mo kayang pigilan ang paghubog ng iyong katawan. Kung ikaw ay sanggol, ang mga anak natin na mga bata pa lamang, hindi nila mapipigilan yan at yan po ay magmamature. Hindi pwedeng laging gatas, hindi pwedeng lagi silang kalong-kalong, hindi lagi silang pinapaliguan, pinapakain, nilalagyan ng diaper. Darating ang oras, darating ang panahon na sila po ay lalaki. At yun nga po'y tinatawag nating nagmamature na. Nagkakaroon na ng pagbabago sa kanilang itsura. Okay? Nagbibigay na ng bagong pag-iisip sa kanilang mga bagay na ginagawa. Nagmamature na. Pero mga kapatid, ito po ay kung totoo sa pangangatawan natin, ay mas lalong itong mahalaga pagdating sa buhay espiritual. Bakit ko nasabi? Sapagkat pwedeng lumago ang isang tao sa kanyang kalagayan, sa kanyang pagkatao, pero hindi talaga mature. Anong ibig sabihin? Pwede siyang yumaman, pero wala siyang tamang pagkatao. Pwedeng meron siya, pero hindi siya marunong gumamit. Marami pang complain, marami pang comparison, masyado pang careless yung kanyang pamumuhay. Hindi siya nagiging discern. Wala siyang discernment, wala siyang pag-iisip na pag ginawa ko ba ito'y magiging okay? Kapag naging decision ko ba ito'y magiging tama? So mga kapatid, hindi ka lamang nagmamature sa mga bagay na meron ka, kundi nagmamature ka din, mga kapatid, sa isip at sa puso. Alam nyo, ang sarap makausap ng taong marunong makipag-usap. Taong marunong tumanaw ng mga bagay sa kanyang paligid. Masarap kausap ang tao kahit na siya'y bata pa, marunong na siyang umupo. Hindi po. Opo. Yes po. Hindi laging pabalang. Masarap kausap ang taong napakalawak ng kanyang kaisipan at ng kanyang pangunawa sa mga bagay na kanyang nakikita. Hindi agad siya nagre-retaliate, hindi agad siya nagbibitaw ng salita,
Hindi siya agad sumusugod. Hindi siya basta-basta gumagawa ng mga bagay na ikapapahamak ng iba at ipapahamak ng kanyang sarili, lalo ng kanyang buong pamilya. Alam nyo, kaya nga ang buhay ng tao nagkakamali kasi immature pa eh. Galing magalit, ayaw mag-take ng responsibility, walang paggalang. Alam po ninyo, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Lumaki ako sa church na hindi lamang ako naturuan ng aking mga magulang at naturuan sa eskwelahan at hindi lamang ako natutong makisalamuha sa mga tao, kundi naturuan din akong lumaki sa simbahan na makinig ng salita ng Diyos. Mga kapatid, kung wala ito, kung walang ganito, mga kapatid, I don't think na nalalago ako. Kaya nga kapag tayo po ay nakikinig ngayon at andyan kayo, mga kapatid, I don't know kung habang ito'y nangyayari sa inyo, habang kayo'y nakikinig, ang banal na espiritu ay nakikipag-usap sa inyo at marami kayong mga bagay na pagbubulay-bulayan. Nawa ang nagiging sentro ng inyong pagbubulay-bulay at mga iniisip ay tungkol sa salita ng Diyos na habang ako'y nagsasalita na sinasabi ng inyong konsyensya at ng banal na espiritu, ay lagi nyo sinasabi, tama nga po, siya nga po, tama po yan. Hindi yung tayo'y nakaupo. Ano bang mga gagawin ko mamaya? Nakalimutan ko. Kailangan may pupuntahan ako mamaya. Magtatrabaho ko mamaya. Kita mo yung kapatid na yun. Nakita ko na naman. Mga kapatid, kapag ka ganun, inaagaw ng dyablo ang mga bagay na dapat mong marinig para ka lumago. Mga kapatid, ang spiritual maturity is not about age. Hindi po sa pamamagitan ng edad. May mga bata, at ito na-amaze ako mga kapatid, pagka during prayer meeting namin, mas maraming prayer requests ang mga bata kaysa sa mga matatanda. At kapag ka iyan ay narinig po ninyo, na parang hindi nyo papansin, mga kapatid, hindi nyo mapapansin na, okay itong batang ito Mas marami pa siyang prayer request kaysa sa magulang. At kapag nagsalita at kapag nagpray, mami, di ba? Magugulat ka eh. Ang galing magsalita. Parang siya yung nakakadama nung buong bigat sa loob ng tahanan. Hindi ko sinasabing hindi dapat gawin, kundi nakikita ko na yung maturity ng isang bata na kapag siya'y nananalangin, nararamdaman niya ang ibig sabihin ng Panginoon, bigyan niyo ng trabaho ang nanay at tatay ko. Panginoon, bigyan niyo po ako ng talino para makapagtapos po ako ng pag-aaral. Panginoon, bigyan niyo ng kagalingan ang mga mahal namin sa buhay. Minsan nga binabanggit na kahit hindi ko naintindihan, kahit bubulol-bulol mga kapatid, natutuwa na ako. At nakikita ko na kung ang batang iyan ay magpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, kung kayo yung magulang na yan, sasabihin niyo, it is worth bringing my kids to this church. Nako, mga kapatid, ang hirap na lumalaki ang mga bata natin kung saan-saan at kung sino-sino ang kanilang natututunan. Na paglaki nila, mga kapatid, manghihinayan tayo at makaumiyak pa tayo. Bakit hindi natin sila naturuan? Kaya magpasalamat ako, nagpapasalamat ako ng lubos. May tumanda sa akin. Hindi ako matanda may tumatanda sa akin. Kahit pastor na ako, kahit ako'y nasa kalagayan ko, kailangan ko pa rin ng mga pastor, ng mga matatanda na may kausap ako na nagsasabi sa akin, Pastor, mukhang namali ka ng binanggit, mukhang naliko ka, mukhang may Mga kapatid, ang sarap na may kausap na ganun. Hindi ka po pwedeng nanay ka na, tatay ka na, o young people ka, nasasabihin natin, kaya ko na. Hindi ko na kailangan yan. Hindi po. We are created as social being. I need you, you need me. Kailangan natin ng bawat isa, mga kapatid. Hindi po pwedeng ikaw lang sa loob ng bahay nyo. Na nakatira ka lang sa 4 na sulok at wala kang pakialam sa mga kapitbahay mo. Mga kapatid,
God knows it. How I prayed so much sa mga taong mga nakakabit sa church na ito. Kaya nga ang prayer request ko this year, mga kapatid, mag-mature tayo. Lumago tayo. Na hindi ka lang nakikinig, na alam mo yung tama, mga kapatid, ang pagiging mature, yung tamang narinig mo, gagawin mo. Kaya nga pa, it is not all about age. Spiritual maturity, kahit na ako'y matanda na, pero kung wala akong napagkatandaan at wala akong natutunan sa buhay ko, mga kapatid, my life is miserable. Kaya kung ako'y nadadagdagan ng edad, itong taon na ba ako mag-golden? Hindi pa. This year? This year ako mag-golden. Kaya pala, lumaki na yung tiyan ko. 50 years old na ba ako? Parang hindi ko matanggap, ma. Ang dami ko pang gustong gawin. Gusto ko pang makipag-basketball kay Wilson tsaka kay Brother Romar. Gusto ko pang makipaghabulan sa mga tatay na ito, pero marami na akong nararamdaman. Pero kahit ganun, mga kapatid, sana habang ako'y nagkakaedad, nagmamature pa rin. Hindi ako tumatandang paurong. Yeah, may mga tao tayong makakausap, ang hirap intindihin, mahirap unawain. Pero mga kapatid, kung ikaw ay nasa kalagayan na malawak na yung kaisipan mo at puso mo, hindi mo papatulan. Kundi uunawain mo at sasabihin mo, mahal kita. Okay lang yan. Kasi darating ka din sa punto na yung kanyang nagiging ugali, dadaanan mo din pagdating ng araw. Kaya kung ano ang itinanim mo ngayon ay siya rin mo ring aanihin pagdating ng araw. So being spiritually matured is not all about age. Nakita natin si Kristo, bit-bit siya ng kanyang magulang. Lumalakbay sila ng maraming araw papunta sa Jerusalem. Nakita niyo yung pinasa natin? Bit-bit siya ng kanyang mga anak, ng kanyang mga magulang para gunitain ang kagandahang loob na ginawa ng Diyos sa Israel. Ibig sabihin ng Passover na kung sino man doon sa Old Testament, kung sino man ang makakitaan nung dugo na yon doon sa Ehipto, mga kapatid, hindi sila hahatulan at walang mamamatay sa kanilang tahanan. Wala sila doon sa bayan ng Jerusalem, nandun sila sa pagkakaalipin. Mga kapatid, dadaan ang anghel ng Panginoon at lalagpasan kung sino man ang makakitaan ng dugo doon sa kanilang poste. At walang namatay sa mga Israel that time. Bakit? Sapagkat merong dugo na inilagay at sinunod ng mga Israel na kung sino man ang gumawa nun ay walang mapapahamak sa kanila. Mga kapatid, iyon yung kanilang ginugunita na kung walang dugo ni Kristo, kung walang pagwiwisik ng dugo ni Kristo sa krus, mga kapatid, lahat tayo mga nangapahamak. Kung walang naglinis ng dugo ni Kristo sa buhay natin, mga kapatid, nabubuhay pa rin tayo sa kasalanan. Kaya ginugunita nila yung Passover na yan, taon-taon, kasama si Kristo, bit-bit, 12 years old, kahit na po siya ay isang bata pa lamang. Kaya masalamat sa Panginoon kung may mga anak tayo ngayon na nakikita ko na kasama niyong naglilingkod. Sa una, sa pangalawa, sabihin na natin, isang buwan, malikot pa yan, maingay pa yan, dahil hindi naman talaga sila nasanay na nakaupo ng matagal. Pero as they grow, mga kapatid, habang lumilipas ang panahon, makikita mo yung batang maingay, malikot, palakad-lakad. Nagugulat ka, nakaupo na sa tabi mo. Hindi man nakikinig yan, pero yung paupuin mo sila, mga kapatid, malaking bagay na yon na makita mo sila sa church na ikaw, magulang, kasama mo naglilingkod ang iyong mga anak. You got the point, mga kapatid? Spiritual maturity is not all about age. Ang Panginoong Hesukristo, nung siya'y makarating sa Jerusalem, mga kapatid, humiwalay siya sa kanyang mga magulang. At ang sabi ng istorya, umuwi na yung mag-asawa, nakakalimutan nilang bitbitin yung kanilang anak na si Kristo, na ang edad ay 12 years old. Nakarating na sila sa kanilang tahanan. Pagdating nila sa bahay, say anak natin. Mga kapatid,
Totoo bang nangyari? Yes, ayun nangyari. Nakalimutan. Kaya bumalik uli sila, 3 araw na paglalakbay, mga kapatid, wala pang LRT nun. Wala pang joyride. Wala pang angkas. Wala pang habal-habal. Nakalimutan nila si Kristo na bitbitin. May naalala akong ganyan diakono sa church. Ninong natin sa kasal, ano? Ilan yung anak nila? 8? 5. Punta sila ng Cubao. Gala silang ganyan. Gala. Nung araw, ang pinakamagalapit na galang Cubao Gala. Pagkatapos ng gala, uwi. Pag uwi nila, mga kapatid, kulang ng isa. Kulang ng isa yung anak. Bunso. Mula Marikina, parang, diyan lang nakatira sa Fortune. Balik uli sila. Hinahanap nila anak. Kung saan nila iniwan, kung saan sila nagkahiwalay, mga kapatid, doon din niya nakita yung anak niya. Baka kayo ganyan, ha? Lalo na yung mag-asawa, dadalawa na lang kayo, iniwan mo pa yung asawa mo. Ha? Sa sobrang galit. Hindi kasi nabili yung gusto mong bilhin. Ano? Diba may mga anak tayo na kapag naglalakad, at napunta kayo sa mall, nagtatampisaw dahil hindi niya nabili yung gusto niyang bilhin. May anak ba kayong ganyan? Wala akong anak na ganyan. Alam ng mga anak ko, pag ginawa nila yan, sa CR pa lang ng SM, hahaguputin ko sila doon, mga kapatid. Tingnan ko lang na ganyan. Kaya kapag kami naglalakad, may mga anak ba kayong ganyan, nagtatantrum? Kaya minsan may mga bata kayong makikita na may tali. Ginawang aso yung anak niya. Bakit? Kasi takbo ng takbo. Ikaw naman, masakit na yung balakang mo. Nakikita ko yung mga lolo't lola na nag-aalaga ng apo. Ako, hirap na hirap Now, what I'm saying is, ganun ang nangyari kay Kristo, naiwan. So mga kapatid, spiritual maturity is you know how to handle during the litin ko mga kapatid during under pressure, kapag kami mga pressure. Marunong ka bang humawak niyan? Mga magulang, mga young people, kapag nakikita mo ang mga magulang mo, mukhang hindi nagkakasundo, kaya mo bang tingnan? Magre-react ka ba? Magre-rebelde ka ba? Pupunta ka ba sa barkada mo? Young people, mga anak ko, kami ni Mrs. minsan may mga bagay na hindi kami nagkakaunawa, nagkakaintindihan. Pero as much as possible, it must be settled inside the room. Pag-usapan sa loob ng kwarto. At nawa, kung nakikita nyo ganon, mga young people, mga anak, hindi para kayo mag-away, makipag-away at hahanap kayo ng mga bagay na magre-rebelde tayo. Alam nyo ba, napakasarap na kapag kami pag hindi pagkakaunawaan, ang sarap ng ikaw bilang anak, yayakapin mo ang magulang mo. Nakakawala ng bigat na gagaan ang kalooban mo. Sabi mo, nanay, alam na ng mga batang ito kung paano ako bibiruin. Kung ano yung mga bagay na, siyempre, mga anak ko yung mga yan, sino ba naman ang yayakap pa sa akin? Lang na may ibang anak ko sa labas. Sila din yun. Hindi, wala akong anak sa labas baka sabihin may anak ako sa labas. Mga anak ko, Nanay Yolia, baka magkamali kayo ng pagkakadinig May mga anak ako dito. Yan, mga anak ko kayo sa labas. Pag mga pressure na pinag-uusapan, pag mga problema na ang mga pinag-uusapan, mga kapatid, walang edad na pinipili. Marunong dapat mag-handle. Anong ginawa ng mag-asawa? Joseph and Mary. Bumalik sila sa Jerusalem. Kahit na 3 araw silang maglalakbay, muli silang magbibitbit ng kanilang mga gamit, dadala sila ng pagkain, because it is a day's journey, mga kapatid. Itong darating na taong ito, may 2 mag-ina, pupunta ng South Korea at Singapore. Hindi araw ang kanilang balakbayan, mga kapatid, mag-e-aeroplano yan, ilang oras lang naman yan. Isang 4 hours, tsaka parehong 4 hours ba yan? 4 hours. Pag ako bumabiyahe papuntang Mindanao, Bisaya, mga 1 hour lang.
Mga kapatid, ito a day's journey ang nawawala, hindi kabayo. Hindi aso ang nawawala ay anak. Kapag ka meron kang anak na hindi mo makita sa loob ng isang araw, mga kapatid, iikot ang puwet mo. Sabihin ko sa inyo, iba na yung dating ng damdamin mo. Anak ko, hindi Mga kapatid, kapag anak mo ang nawawala, kapag anak mo ang may sakit, kapag nalagay sa panganib ang anak mo, anak ko. Kung yung pastor nga nag-aalaga ng tupa 100 Pag umalis yan, mga kapatid, at dadalhin niya na babalik sa kanyang kawan, bibilangin niya isa-isa yan. At may kulang na isa, mga kapatid, babalik siya, hahanapin niya ang nag-iisa niyang anak. How true is that sa Panginoon? Mga kapatid, maraming iniligtas ang Panginoon, maraming tumanggap sa Kanya, mga kapatid. Actually, kung lahat ng mga tumanggap sa Panginoon ay nandito ngayon, mga kapatid, this church cannot occupy. Hindi tayo magkakasya talaga. O ngayon pa lang, sabihin na natin, kung ang lahat ay magiging tapat sa paglilingkod sa Panginoon at mananatiling maglilingkod itong mga bata natin, itong mga anak natin na ito na naglalaki, mga kapatid, hindi tayo kakasya. Dahil ba nagpaparami tayo? Hindi po. Sapagkat nakikita natin ang katotohanan. Nakikita natin ang liwanag ng salita ng Diyos na totoo at walang ipinapangaral sa atin na kulto o mali sa kanyang mga salita. Bakit? Naliliwanagan tayo Dati tayo may mga pinaniniwalaan, dati tayo may mga gawi, dati tayo may mga logic na mga pinaniniwalaan sa buhay natin, mga kapatid. But this time, minulat na ang ating kaisipan. Mga kapatid, there is a spiritual maturity during pressure. Walang pinipiling edad. Kaya nagpapasalamat ako kung meron tayong mga anak ngayon na kahit ganyan ang edad ninyo, marunong na kayong mag-handle. Alam niyo ang pinakamahirap handlein sa buhay ng isang kabataan? Ako, nilagay ko na ito kapag umibig na. Ako nga, pastor nyo lang ako paano pa yung magulang? Kaya lang, mabigat talaga ang trabaho ng pastor. Dahil si pastor, tatawagin mo din. Katulad yan, kay mami rin pala, nag-message. Hindi ko ma-replyan kung siya nga ba yun. Kasi, mga kapatid, from birth hanggang sa libingan, si pastor ang magawa ng trabaho na yan. Pag ikakasal, si pastor. Kapag may nag-birthday, kay pastor. Kapag ililibing na, si pastor pa rin. Mga kapatid, spiritual maturity, meron siyang positive thinking when it comes to pressure sa buhay ng tao. Marunong siya mag-isip. Spiritual maturity, mga kapatid, is sensitive to other people. Spiritual maturity is a peacemaker, not a troublemaker. A spiritual and matured Christian knows how to pray. Yan ang mga bagay na makikita mo sa isang tao, sa isang Kristiyano na nagmamature. Hindi niya pababayaan ang ibang tao. Iisipin niya lagi ang kapakanan ng iba bago ang kanyang sarili. Hahanapin niya muna ang kapakanan ng ibang tao bago ang kanyang sarili. Hindi ko ibig sabihin na kahit wala kang makain, wala ka ng pakialam. Hindi ganon. Ang ibig ko lang sabihin, nagagawa mo pa rin mag-share kahit na ikaw ay marami pa rin pangangailangan. Mga kapatid, ang pangangailangan ng church natin, marami. Pero pagdating sa pangangailangan ng church, as much as possible, nagagawa pa rin nating tumulong para sa iba. Hindi tayo nagiging matamot, hindi tayo nagiging stingy, masyadong kuripot. Wala namang masama kung nagiging kuripot ka dahil iniisip mo rin ang kalagayan mo pagdating ng araw. Hindi ka pwedeng ganun ng ganun, larga ka ng larga. Pag oras na ikaw naman ang nangailangan, mga kapatid, ikaw ang wala ng malapitan.
Katulad ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa, yung mga nag-a-abroad. Aba, todo-todo yan mga kapatid. Nakakalimutan niyang magsubi para sa kanyang sarili. Sa ating mga kapatiran sa Panginoon, kayo na mga membro sa church na ito, we are sensitive katulad ng Panginoong Hesukristo. Nung bumalik si Mary, si Joseph, pabalik sa Jerusalem, nakita niya si Kristo Hindi napabayaan. Kausap niya ang mga doktor, kausap niya ang mga lawyer, kausap niya ang mga Pharisee. At the age of 12 years old, mga kapatid, nakapaikot sa kanya ang mga taong matatalino. Pwede niyang sabihin, kayo ang tatalino niyo, pero mangmang kayo sa salita ng Diyos. Mga kapatid, tinuturuan niya ang mga mas matatanda sa kanya. Nakapaikot sa kanya ang mga taong may alam. At habang tinuturo niya ito, sinasabi niya ang tungkol sa kingdom ng Panginoon. Which means, ibig sabihin na kahit sila'y matatalino, kahit may mga natapos sila, concern pa rin ang Diyos sa kanilang buhay espiritual. Mga kapatid, ganyan ang Kristo na sinasamba natin. Ganyan ang Diyos na pinaglilingkuran natin, na kahit nasa kanyang edad, ang 12 years old na ito mga kapatid, dapat naglalaro. Kung meron na nga sigurong cellphone nitong panahong ito, baka makikita natin si Jesus Christ, nagse-cellphone din. Mga kapatid, pero hindi iyon ang ginawa ni Kristo. Ang sabi dun sa binasa natin, kasakasama niya ang mga matatalinong tao sa kanilang lipunan. Mga kapatid, ang sabi dito, kahit na ganon, sensitive pa rin ang Panginoon. Kaya sa kanyang ministry, mga kapatid, every time na nagmi-ministeryo ang Panginoon, He was moved with compassion. Mahal na mahal niya ang mga tao. May pagkakataon na nagpapagaling ang Diyos, ang sabi ng mga disipulo, pauwiin na natin sila. Sapagkat gabi na, tayo na sa ilang. Pero anong sabi sa kanila ng Panginoon? No. Paupuin sila at sila'y bigyan ng makakain. Mga kapatid, dito nga natin makikita, pinakain niya ang 5,000 lalaki. Sa tinapay at sa isda na mayroon pang natira. Ang ibig sabihin, ganun kamahal ng Diyos ang mga tao. Until now, kayo mga kapatid, mahal kayo ng Panginoon. Gusto kong sabihin sa inyo na sa oras na mayroong mga bagay na parang pinipintasan kayo, kung may mga bagay na parang kinukutya kayo, may mga alimuran kayong matatanggap sa mga tao, mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo, kung kayo'y mananampalataya, mahal kayo ng Diyos. At ayaw niya na merong sa kanyang mga anak na napapahamak. At kung merong mga pagbabago, kung kayo'y nagtagumpay, ang Diyos ay masaya sa inyong buhay. Pero kung ang Diyos ay nakitang kayo ay nagugupi ng kasalanan, mga kapatid, ang Diyos mismo ay nagiging malungkot sa kanyang kalagayan. Mga kapatid, siya po ay very sensitive pagdating sa mga tao. He always move with compassion. Gustong-gusto niyang pagalingin ang mga tao. Kaya kilalang-kilala siya, mga kapatid, na hindi nagagawa ng mga Hudyo at ng mga Pariseo. A matured Christian is a peacemaker. Hindi po siya troublemaker. Nakikita po natin na kasundo agad ng Panginoon at the age of 12, kaharap-harap niya at kausap-usap niya ang mga taong matatalino sa kanyang panahon. Andyan pa po ba kayo, mga kapatid? Nawa po, habang nakikinig kayo, huwag kayong dalawin ng antok. Huwag kayong dalawin ng paglalakbay ng isip. Mga kapatid, I know, hindi bigla ang pagkakaroon ng malawak na puso at kaisipan. It is always a process. May kinakailangang pagdaanan, may kinakailangang batahin para mag-mature ang isang tao. Ang isa sa marka ng isang taong nagmamature at gustong-gusto niyang lumago. Mga kapatid, I will end to this.
he will or she will see herself always in the church. Hindi siya mapapakali, nahahayaan niya ang isang linggo na hindi man lang niya nakita ang kanyang katawan na naglingkod sa Panginoon. Kung gaano ang mga ginagawa natin sa labas, nag-aasikaso tayo ng tahanan natin, nag-aaral tayo, busy tayo sa mga negosyo natin, mga kapatid, mas lalo niyang bibigyang halaga ang kanyang buhay espiritual. Mahirap mga kapatid, mahirap, sabihin ko sa inyo sa panahon natin ngayon, mahirap unawain ang tao, mahirap isipin ang kalagayan ng tao ngayon. Dahil hindi na siya nagpapakundangan sa mga gusto niyang gawin. At wala na siyang pakialam na kahit mali, gagawin niya. Dahil kung ang isang mature na tao, mag-iisip lagi yan, lagi niyang iisipin, tama ba ito? Okay ba ito? Gagawin ko ba ito? Mag-iisip siya lagi ng progress sa kanyang buhay na hindi matatapos ang isang araw na wala siyang na-accomplish. Ako bilang pastor, mga kapatid, ako bilang tatay ninyo sa church, ang sabi ko nga sa inyo, minsan nakakapagod na din yung buhay na paulit-ulit mong sinasabi pero hindi natututunan. Yung bang parang hindi nakikinig. Napakinggan dito, wala lang, lumabas dito. Walang naging bunga. Ang isang mananampalataya na katulad natin, na katulad nyo mga kapatid, hindi niya pababayaan ang kanyang buhay na nananalangin. Lagi siyang magpe-pray sa Panginoon. Yung message ko sa inyo noong Wednesday, i-involve niya ang kanyang sarili sa lahat ng gawain ng Panginoon. Makita niya ang involvement ng kanyang katawan pagdating sa paglilingkod. Hindi siya masasatisfy na nakaupo, hindi siya masasatisfy na uuwi na lang nang walang nangyari. Kundi gagawin niya kung ano yung kanyang pwedeng maging bahagi pagdating sa paglilingkod. Ang buwan po ng January natin ay preparasyon ito na gagawin po natin sa pagpasok ng 2024 na ito. Marami po tayong magiging activity, marami po tayong mga i-maintain na mga ministry. Ang mga ministry po natin, yung worship service natin, and then magkakaroon na po tayo ng fellowship ng adult, dalawang grupo lang, adult and young people's fellowship. Sinumulan na po natin yan bago po natin tapusin ang taong ito. Nakita ko na talagang masaya, okay siya. Dati naman tayo may ganyan pero napuputo lang natin. Pero this time, itong 2024 ay maisakatuparan na po natin. Lahat po ng mga young people natin na sumama kayo doon sa Christmas party, kasama po kayo dyan. Twice a month po natin gagawin yan. Maging sa mga adult po natin. At yung ating choir ay ganun din po ang gagawin natin. Those are regular ministry. Regular lang siya. Pero mga kapatid, yung magkaroon ka ng commitment every Sunday na gawin mo ang sarili mo na available sa choir na yan, na ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, hindi ganun kadali yan. Andyan yung magkakasakit yung anak mo, andyan yung magkaka-appointment ka, andyan yung may aagaw ng ibang oras mo para hindi ka maka-attend sa mga ministry na ito. Yung choir natin, yung ating pagtuturo ng extension classes, ngayon, nag-post muna tayo. Pero pagdating ng third Sunday, balik uli po tayo sa pagtuturo natin. Yung regular ministry natin na sa logistic natin, sa mga instrument natin, ganun-ganun lang yan mga kapatid. Pero dyan na nasusukat ang maturity kung siya'y magpapatuloy o hindi. Ako ba'y magliliban o hihinto sa paglilingkod ko sa Panginoon? Itong regular Sunday na ginagawa natin, magpapatumpik-tumpik ba ako sa paglilingkod ko sa Panginoon o hindi? Hindi ako a-absent o hindi?
Mga kapatid, diyan masusukat, hindi sa pamamagitan kapag oras ng December, marami tayong gawain, marami tayong party, marami tayong mga great activities, hindi lamang sa mga ganon, kundi sa oras na patay ang oras, mga kapatid, doon mo makikita kung aktibo ka pa rin. Ito yung sasabihin ko, mga kapatid. Sa oras na wala kang ginagawa, iyon yung oras na dapat meron kang gawin. Sapagkat sa oras na hindi mo ginawa yung trabaho na yon, doon ka na tatamarin. Doon ka na magiging immature at sasabihin mo, kesara-sara na lang. Saka na lang, bukas na lang, mamaya na lang, mga kapatid. Sa mga young people natin, magpatuloy kayo. Mahalin ninyo ang pamilya na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Mga anak ko, mahalin ninyo ang inyong mga magulang. Suportahan ninyo. Maraming bagay na aagaw para sa pamilya, sa oras, sa paglilingkod nyo sa Panginoon. Baka maging dahilan pa ang pag-aaral ninyo para hindi nyo mabigyang oras ang pamilya at ang paglilingkod nyo sa Panginoon. Mga young people, nakikinig kayo. Mga young people, kaming mga magulang naman, tayong mga magulang, magpatuloy tayo sa paglilingkod sapagkat sila ang susunod sa mga yapak na iiwan natin pag tayo po'y nawala sa lugar na ito. Kaya kung gusto po nating manatili ang legacy na iniwan sa atin, mga kapatid, tayo mismo, sama-sama tayo maglingkod sa Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa umagang ito. Ngayon, Panginoon, balik na sa normal. Ang lahat po ng gagawin namin, bukas ay babalik na sa eskwela ang mga estudyante. Ang mga magulang ay magpapatuloy sa kanilang mga trabaho. May mga bagay na dapat na kaming iwan, talikuran, na naging pabigat sa aming pagsulong. And this time, Panginoon, kami po ay mag-forward para po maisakatuparan ang mga nais nyo sa amin. Panginoon, habang kami po ay nandito sa unang linggo ng 2024, naway mag-improve ang aming kalalagayan. Tumayo na po tayong lahat. Ang panalangin ko sa Diyos ngayong 2024 ay mas lalo pa ako maglingkod. Not by age, not because of my appearance, not because of the avenues of everything sa aking paligid, kundi habang ako'y buhay ay makapaglingkod ako. That will test your maturity kung kumakarga ba talaga ang mga mensahe ng Diyos. Kung tumatala ba ang mga mensahe ng Panginoon sa buhay natin. May bisa ba ang pangangaral ng salita ng Diyos sa buhay natin? Makikita po. Araw-araw kung yan ay na-apply po natin. At wag lang sanang maisip mo na miyembro ka ng church, mananampalataya ka, ligtas ka na, wag lang ganun. Kundi makita ng Diyos na nagle-level up. Hindi na dun sa stagnant area na kung saan mababa. Walang kwenta, walang improvement, walang bunga. Mag-isip na tayo ng bagay na kung saan tayo lalago, kung saan tayo kakausapin ng Panginoon, kung saan niya tayo pwedeng pagpalain. Kung mali ito, mga kapatid, ako mismo ay mag-i-step down together with my family and look for a new religion. Look for a new church kung saan kami po pwedeng makita namin, i-bless kami materially. Mayroong mga kapatid, I've seen the truth. I read it. Naihayag ng mga apostol, naihayag ng mga nasa una sa atin na hindi sayang ang kanilang paglilingkod sa Panginoon. Sabi ni Joshua, but as for me and my house,
we will serve the Lord. I will dedicate this year, itong unang linggo sa Panginoon, na wag mas mabigat. Yes, maraming challenges, marami pang magiging problema, but along the way, mga kapatid, there is always God. Lagi nating makakasama ang Panginoon, lagi siyang nandyan. Along the way, mga kapatid, hindi magiging madali ang buhay. May magkakasakit, pwedeng mawalan tayo ng pera, pwedeng mawalan ng trabaho. Pero it does not mean na tayo'y bibitaw sa Panginoon. It is more na tayo'y dapat humawak sa Panginoon. Kung may maling desisyon kahapon, kung may mali tayong nagawa kahapon, it's about time for us to mend and ask God for forgiveness. Kung may mga anak tayo na masyadong bastos at walang pakundangan, mga anak ko, tinuturuan tayo sa church na magmahal, magkapatawaran at sabihin natin, Panginoon, patawarin niyo ko. Salamat sa mga magulang ko na nag-aruga sa akin. Salamat sa aking tatay at nanay na minahal ako. Hindi naman tayo mayaman, hindi kumpleto, pero sa biyaya ng Diyos, sapat at sapat ang kanyang biyaya sa araw-araw. You can come, sabi mo, Panginoon, I will come. Tulungan niyo po ako. Samahan niyo po ako. O marahil wala pa, pero ihahanda ka ng Diyos sa panibagong buhay na kakaharapin mo. I am excited, mga kapatid, anuman ang challenges na dadaanan namin. Because we learn how to trust God. Natuto kaming kumapit sa Panginoon. Mga kapatid, alam niyo, kapag ikay kumapit sa Panginoon, maglalagay ang Diyos ng mga taong tutulong sa iyo. Maglalagay siya ng mga kaibigan, ng mga mahal mo sa buhay na siyang titingin din ng mga pangangailangan mo. Kung ang Panginoon ay nagbigay ng pagkain sa pamamagitan ng uwak, sa pamamagitan ng paghampas ng bato ni Moses, Panginoon, pinrovide nyo ang aming mga pangangailangan. Same also, mga kapatid. Makita po natin, huwag natin gawing mahirap ang buhay, mga kapatid. Kung magiging mahirap, may decision tayong naging mali. May naging pasya tayo, naging mali. It's all about time, mga kapatid. Mag-level up. Mag-mature. Mag-improve ang buhay po natin. Let us involve ourselves sa mga kapatid sa paglilingkod. Huwag lang tinaguriang Baptist ka, Kristiyano ka, mananampalataya ka, kundi nakikita nilang ang buhay mo'y pinagpapala ng Panginoon. Mga kapatid, mag-mature na tayo. Lagi nating unahin ang Panginoon. Lagi nating unahin ang paglilingkod sa Panginoon. Panginoon, marami pong salamat. I-bless po ninyo ang inyong mga anak na nagsilapit. Tulungan nyo kami, Panginoon, na maging matagumpay ang 2024. It may not be easy, but along the way, we know that there is God. Tulungan nyo, Panginoon, ang mga nanay, ang mga tatay, ang mga anak po namin na kasama po namin naglilingkod. Probably, pwedeng sabihin ng isa, Pastor, hindi nyo po naiintindihan. Sobra at sakit ng aking naranasan. Hindi ibig sabihin, kapatid, hindi ka naunawaan ng Panginoon. Pwede kong hindi maintindihan, pero nauunawaan ka ng Panginoon na manatili ka sa Kanya. Dahil kung aalis ka, liliban ka, mas lalo mong makikita ang buhay na miserable. Matuto tayo sa buhay ng ibang tao na hindi nagtiwala. Mas lalong naging grabe ang buhay nila. Ngayon, mga kapatid, hindi ka pababayaan ng Diyos kung ikay patuloy na magtitiwala sa Kanya. Tulungan niyo kami, Panginoon. Tulungan niyo po ang inyong mga anak na nagsilapit. Samahan niyo kami sa pagtatapos po ng panalangin ito hanggang tahakin namin, Panginoon, ang 2024. Maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Everybody say,
Amen. Tayo po ay tutungo na sa pagbibigay, pagkakaloob sa Panginoon. Mga kapatid, ang church po natin ay nagpa-practice ng pagbibigay ng ikasampung bahagi, tithes and offering. Alam nyo rin po ba na ang church natin ay nagpa-practice din ng first fruit? Ano po? Pero doon lang muna tayo sa tinatawag po na pagbibigay ng 10 bahagi. Let us be faithful sa pagkakaloob natin sa Panginoon. Awitin po natin ang Great is Thy Faithfulness. Ready? Go. Great is Thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning within. God changes not, Thy compassions they fail not. Thou hast been, ever will be. Thy faithfulness, great is Thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. I have needed, Thy hand hath provided. Great is Thy faithfulness, Lord, unto me. Number 2. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their morning by morning, new mercies I see. All I have needed, Thy hand hath provided. Great is Thy... Tayo na po tayong lahat. Number 3. Pardon for sin and a peace that endureth. Thine own dear presence to cheer and to guide. Strength for today and bright hope for tomorrow. So my
pray. Panginoon, salamat po sa mga salaping nalikom. Ito po ay pagpapala na kayo rin ang nagbigay. Kayo rin ang nagbigay ng trabaho at kalakasan sa amin na kung wala ito, ay wala po kaming kikitain at walang pangangailangan na maipoprovide sa aming mga tahanan. Panginoon, ang pagpapalay, sukat kung gaano nyo kami pagpapalain depende sa ibinigay namin. Panginoon, naway maging bukal sa aming kalooban ang laging ganitong gawain ng pagbibigay at laging may pag-ibig sa pagkakaloob. Panginoon, buksan niyo po ang durungawan sa langit, maging tanda na hindi po kayo naging madamot sa amin. I-bless niyo, Panginoon, ang kabuhayan ng bawat isa. Ang mga trabaho o kung naghahanap man ay dakilang Diyos, kayo po ang magkaloob nito na hindi po aagawin ang araw ng pagsamba. Maraming salamat po. I-bless niyo po ang bawat family na nagbibigay. Ito po yung aking hiling at panalangin sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Everybody say it. Amen at amen. Makakaupo na po tayo. Ilang anunsyo lamang po. Okay? Ed na tayo. Okay?